ang pondo ng gobyerno kung mapupunta sa tao, kahit gaano kalaki pa yan, napakaganda niyan. Pero kahit na magtipid, pero gutom ang mga Pilipino, ninakaw yung pera, yun ang hindi tama. Ganon mga bossing. Kaya ibigay natin yung pagkakataon kay BBM na makuha yung budget na yan para mas maging siya, mas meron siyang money to spend para sa mga projects niya. Kung ano man yung mga projects na yon, kailangan makatulong yun sa ating mga Pilipino. Malalaman natin yan sa 2024 kung ano yung magiging effect ng na yan, ng mga pondo na yan. O kita mo, hindi ba? Dahil sa positive nating outlook sa buhay, Ninong Randel, ang tagal na wala niyan. Maraming salamat sa pangkape, o hindi ba? Thank you, Ninong Randel. Dahil sa'yo, mas lalo pa akong magpapakabait. Ano pa ang mga balita natin? Tingnan pa na, ang dami natin mga ibabalita ngayon. Mga bossing na mga magaganda. Sabi ng mga dilawang tae, si Inday Sara daw ay si Inday Sara daw ay panic mode na. Sabi ng mga dilawang tae. So pakinggan natin ito. Gusto kong marinig nyo to at mag-react tayo ng positive. Natataranta na umano ang kampo ni Vice President Sara Duterte matapos natanggalan ng Kamara ng Confidential Funds para sa taong 2024. Ito ang pananaw ng dating tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo. Diba? Siyempre, ang magsasalita yung mga nasa kubeta. Si Barry Gutierrez na di ko alam kung nililigawan ba nito si Leni Robredo. Sabi niya, they're in panic mode kung kahit yung matanda ay nilabas na to do what he does best. Manakot at paguluhin ang usapan. Ang klaro, wala pa rin silang sagot sa simpleng tanong. Saan nyo ginastos ang bilyon-bilyon na confidential funds? Siguro, Barry Gutierrez, gunggong ka bago mo hanapan ang isang mayora na meron namang maunlad na probinsya kung saan niya dinala yung pera. Siguro, yung mga kalahi nyo munang mga hayop na mga congressman at yung mga sakim na mga senador, katulad yan ni Trillanes. Hanapan nyo si Trillanes kung saan niya ginastos yung pondo niya. Siguro, Barry Gutierrez at ikaw sabi, what Congress did in removing the confidential funds of VP Sara is a bold and courageous move. Now, Duterte just came out trying to bully people into submission again. Hold your ground. ICC lang ang katapat niyan. Magtatago ulit yan sa kulambo niya. So eto, mga bossing, bumalik na naman yung asong ulul at saka yung abogadong pulpul. So siguro, Barry Gutierrez, maganda bago ka magsalita ng ganyan, you should also seek Congress and Senate's transparency. So Barry Gutierrez, ibig sabihin, anti-Duterte ka lang talaga. Ikaw din Actually, ang panic mode kayo kasi lumabas lang si Duterte, nagsalita lang ng kulang-kulang 3 oras, natain na naman kayo sa mga salawal nyo. Lalo na to si Trillanes na kahit anong kahol, hindi naman nanalo kahit isang beses. Etong dalawang itlog na ito, malalaman mo na anti-Duterte lang talaga. Kasi Barry Gutierrez tsaka ikaw, Sonny Trillanes, kung ikayong dalawa sana ay talagang makabayan, hindi lang si Inday Sara yung hihingan nyo at saka yung papatutsadahan nyo na ganyan. Dati kayong galit sa mga pulahan Dati kayong galit sa mga Marcos. Bakit
Si Inday Sara lang ang ginaganyan nyo. Bakit hindi nyo silipin yung sa presidente? Bakit hindi nyo silipin yung sa Senado? Meron ng expose tungkol sa Congress. Bakit hindi nyo silipin? Alam mo kung bakit? Barry Gutierrez, dati kang congressman eh. At ikaw naman, Sonny Trillanes, dati kang senador eh. Eh dahil nga sa inyo, nagkaroon ng kampo yung mga Chinese dyan sa karagatan natin sa Pilipinas eh. O hindi ba? Tapos ngayon, sasakay kayo? Gusto nyo maging relevant? Huwag kayong mag-alala. Huwag nyo nang ipanalangin na tumagal si PRD sa mundo. Dahil habang may Duterte sa Pilipinas, maniwala kayo, kayong mga dilawang tae, hindi na po kayo makakabalik sa pwesto. Panic mode si Inday pero kayo ang kayo ang kumakahol. Saan ka naman makakita ng panic mode, hindi nagsasalita, yung matanda nga lang nagsasalita eh. Pinipilit nga nung matanda yung anak niya na magsalita eh, ayaw magsalita. Asan ang panic mode doon? Ang panic mode, kayong dalawang unggoy. Oo, kumbaga lumabas lang, umubo lang si PRD. Pucha, kinabahan na kayo, lumabas kayo kagad sa mga lungganin nyo. Kaya hanggang dyan na lang ang mga boses ninyo sa Twitter. Hanggang dyan lang. Ang Twitter, mga dilawan ng mga tao dyan eh. Kayo ang magsalsalan. O, walang problema yan. Isama nyo na sana yung comment ni Jim Paredes dyan. At former Akbayan Party List Representative Barry Gutierrez, kasunod ng paglalabas ng pahayag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ko na, hindi ako dapat nagagalit eh. Hindi ako dapat nagagalit. Alam nyo kung bakit? O tingnan mo, si Maria Marfil, ang binigay lang $1-2. Kanina, nung hindi ako galit, ang daming blessing. O ngayon nagagalit ako, tingnan nyo na wala kagad yung blessing. Sabi ko sa inyo eh. Walang hiya talaga tong si Barry Gutierrez na to, tsaka tong si Asong Kanin. Oh, Maria Marfil, joke lang yun ha. Thank you very much. Maraming sa nasira kasi political career ng Dilaw dahil kay PRD. Tama! Oh, dahil dyan, magiging mabait na tayo ulit. Maria Marfil, maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. At syempre, Lourdes Villaviray, cool ka lang. O, di ba? Cool lang. O, yan ang mga gusto ko nababasa. Kalma lang, kalma. Maghanap ka, Boss Dada, na maganda. Pero pag itong mga dilawang abnormal ang nakikita mo, walang maganda talaga. Oh, hindi ba? O kita mo, nagpakabait ako saglit. O si Safety and Security Vlogs, nandiyan na. O, hindi ba? O, thank you very much, Safety and Security Vlogs, dahil ikaw ay gusto mong mabait si Boss Dada. At alam mo si Safety and Security Vlogs, nag-ano kami niyan, nagpe-prayer meeting kami dalawa niyan. Oh, talagang napakabait niyan. At syempre si Nanay Morning June naman, sabi niya, Boss, lumala ang ubo ko. Thank you very much, Nanay Morning June. Ikaw talaga. Tingnan niyo. Kapag ka mabait tayo, magandang pasok sa atin ng grasya. O hindi ba, Nanay Morning June, I love you. Thank you very much. O si Lourdes Villaviray, kita mo naman, o di ba? Hindi lang siya nagpa-member. O nagbigay pa siya sa atin ng tights dahil nga mukhang nakikita niya na si Boss Dada parang unti-unti nagkakaroon na ng halo. Magpapasko na, magpakabait na tayo. Babe Storkesa, thank you very much sa pagpapamember mo ha. O mabuhay ka. Di bali, araw-arawin natin itong mga dilawang kolokoy na yan. Tuloy natin. Tingnan mo kung gaano kasiga ang natin ng PRD. Nakita nyo ba? Oy, SB, naku, thank you very much. O, diba? Diba ang sarap pagpakulay pagka yung pinapakulayan mo hindi galit? Pag puro pagmamahal lang ang kanyang nasa puso. Kapag ka ang kanyang nasa puso ay puro pag-ibig para sa bayan at sa lahat. Oo, kumbaga yung mga masasamang loob, kumbinsihin natin. Alam nyo nung people power, tayo yung parang mga madre at saka yung mga pare na pumipigil sa kanyon. Oh, tingnan mo, di ba si James Key. Oh, ayan, nagsilab. Oh, God bless all of you.
Mabuhay kayong lahat. Nako. Simula ngayon magpapakabait na talaga ako. Magpapakabait na ako dahil dyan sa inyong mga napakabubuting mga puso. O dahil dyan, awayin natin ulit itong mga hayop na mga dilawan na ito. Duterte, kaugnay ng issue. Sa unang pagkakataon na pagsalita kaugnay ng liderato ng Kamara, sinabi ni dating Pangulong Duterte na kung balak tumakbong presidente ni Speaker Martin Romualdez, hihingi siya ng audit kung paano ginastos ang pondo ng bayan. Tila binaliwala naman ni Speaker Romualdez ang mga pahayag laban sa kanya ng nakatatandang Duterte. Mystery Man 007. Sabi ni Marilu Torrejos, nag-Gcash si Mystery Man 007. Ay, wala pa tayo natatanggap. Di pa pumapasok. Wala. Sabi niya, tingnan natin para pasasalamatan natin si Mystery Man 007. Awamut! Amut ni, awamut. Paunayin. Meron, thank you very much. Mystery Man 007 ha. Wala pa naman eh. Thank you very much sa inyong lahat ha. Mabuhay kayo. Ay, sino to? Pag itong mga nakikita natin, mawawala ang bait natin. Sige, tuloy natin yan. Sa isang pahayag, iginiit nitong wala silang balak tumigil sa pagtatrabaho upang maipasa ang priority bills ng pinsang si Pangulong Ferdinand Marcos. Ang idamay si Bongbong Marcos. Mabait si Bongbong. Ikaw ang masamang tao. Ang sabi niya, tinan mo, we are, ano yun? Wala po kaming balak tumigil sa pagtatrabaho upang makamit natin ang inaasam na magandang bukas. Martin Romualdez, hindi ka kasali dun. Hindi ka kasali. Ibabayaan mo na kay BBM. Baka kaya si BBM puro kapalpakan nung nakaraan dahil sa'yo. Huwag mo nang idamay yung pinsam mo. Mabait yung pinsam mo. Namimiss nyo tong dalawan to Itong si Martin Romualdez, hindi ito yung asawa ni Kring Kring Hindi ito yung asawa ni Kring Kring, yung governor ng Leyte, yung nabagyo ng Yolanda. Hindi ito yun. Mabait yun. Ito daw hindi. Huwag mo nang idamay si BBM kasi ang taas masyado ng pangarap mo. Sa sobrang taas ng pangarap, hindi ka makapag-antay. Congressman, hindi gusto mo presidente kagad? Ang pangit-pangit daw ng distrito mo sa probinsya mo. Hindi mo naman napayabong. Tapos si Isko nung tumakbo si Isko ng Eileen Villadolid, thank you very much, mabuhay ka. Mababa talaga pagkagalit ako. Ulitin natin sa pinakamalumanay na paraan. Thank you very much, Eileen Villadolid ha. Maraming salamat sa iyo. Magpapakabait ako ulit. Tingnan mo yung kung paano. Ganito. Martin Romualdez. Mabait si Marcos. Ikaw hindi. Wala ka naman nagawa sa distrito mo. Ulok daw yung distrito mo, sabi nila. Hindi mo napaganda yung distrito mo, kaliit-liit ng distrito mo. Probinsya pa yan. Hindi mo nga napaganda. Tapos gusto mo pa pestehin yung buong Pilipinas? Kaya Martin Romualdez, wala kang pag-asa. Sa senatorial survey, nasa kulelat ka, kumbaga sa klase, bobo ka na sa ropor. Doon ka pa sa taguan ng bunot nakaupo. Kita nyo, hindi ba? Pagka mabait tayo, ano nangyayari? May blessing. May blessing tayo. Ganyan dapat maging kayo. Subukan ninyo. Ganito, bigyan nyo ng challenge yung mga sarili ninyo. Subukan nyo mag-comment dyan ng magaganda. Puro magaganda lang. Subukan nyo. Tapos, tingnan nyo, may mararating na blessing sa inyo. Di ba, Hans, dyan, nakaupo ka dyan ngayon. Pag bigla kang mag-comment ng mabait dyan, tingnan mo, may kakandong sa'yo.
Pero ito si Tambaluslos. Thank you very much, Bitoy, ha. Mabuhay ka, God bless you. Ito si Tambaluslos. Bobo na sa ropor to, sa tabi pa ng basurahan nakaupo, sabi nito ni MJ. Tapos sa taguan pa ng bunot at saka ng walis. Doon siya nakasalampak. Kumbaga ito yung epal sa eskwela, taas ng kamay, lagi naman mali yung sagot. Kaya ito yung kaklase mo na laging iniiwala, kaya magulo lagi yung buhok. Dahil lintik kung sabunutan ng teacher yan. Lagi itong nagbubunot pagka uwian na. Oy, thank you ha again na Bitoy 29 ha. Mabuhay ka. God bless you ha. Palmer. Okay. Kaya wag mo nang idamay si Bongbong kasi mabait talaga si Bongbong. Okay? Si Bongbong kasi sa sobrang bait, ayaw niya kayong hindian. So gusto mo maging presidente ng Pilipinas, pero yung sarili mong distrito di umano, bulok pa rin hanggang ngayon. Si Isko Moreno nga ang ganda na ng ginawa sa Maynila. Nung tumakbo ng presidente, anong sabi ng tao? Masyado kang nagmadali. Sana tinapos mo yung 3 term. Napakaganda na ng Maynila ngayon. Sana mas maganda pa. Masyado ka naman nagmadali. So ayun, alam nila na magaling, pero hilaw pa. Yun ang sa kanila. Ito, bulok na. Hindi ka pa nahihinog, nabulok ka na, Martin Romualdez. Kaya sa totoo lang, sabi niya wala kaming balak tumigil. Saan? Sa pangbubuwak ng sabi ni Banat Bay, di ba? Hindi ako nagsabi noon ha. Kasi daw yung buwakan ng shit, daw yun? Yun daw yung mga buwakaw sa Congress. So sagutin mo yung sinasabi ni Tas na yun daw pondo mo 1.6 billion isang taon. Antakin mo 1.6 billion isang taon. Ang pinagsisilbihan mo yung mga congressman lang dyan. Samantalang si Marcos ang baba-baba ng confidential funds niya. 4 billion lang, tas buong Pilipinas pa yung tutulungan niya. Ano ka grabe, ang kapal ng mukha mo ha. Di ba? Maganda. Sabi nga ni ni Jolly Wilder bulok na. Hindi pa rin kaya ni swallowing. Sige, tuloy natin. Ano yung pangalawang sasabihin niya? Ang priority bills ng pinsang si Pangulong Ferdinand Marcos. We are hyper-focused on completing the legislative master plan of President. Ito ang problema, mga minamahal kong mga sister at saka mga brothers, kay Tambaluslos. Ang problema sa kanya, para maging relevant siya, kailangan niyang gamitin ang pangalan ni Bongbong Marcos. Pero si Bongbong Marcos, hindi naman niya sinasabi yung pangalan mo, nakasama ka niya sa papaunlad ng Pilipinas. Kaya siguro focused kayo sa pagkompleto ng legislative master plan mo. Ano ba yung legislative master plan mo? Ano bang master plan mo dyan sa 1.6 billion na budget nyo di umano? No matter the extraneous noise that comes our way. So kapag gumamit ka ng ganyang mga salita, mga highfalutin words, extraneous noise that come our way, hyper-focused. Pag gumamit ka ng ganyan, sir, hindi ka na corrupt, ganon? Baka tama yung sinabi ni Drogon na you are hyper hocus pocus on completing the hocus pocus.
Ang dami ng tanong sa'yo, sabi nga niya hindi kahit gaano kaingay, kahit daw gaano kaingay yung sumasalubong sa kanila, wala daw silang pake. Putang ina niyan. Sorry. Focus. Kahit na maingay daw, wala daw silang pake. Pero hayop na mga ito, nung nangangampanya sila, putya kulang na lang dilaan nila yung tumbong ng mga botante. Kaya ito lang ang nakikita ko dito kay Romualdez. Romualdez, sa mga kapalpakan mo, sa mga nabisto sa yung mga kalokohan mo, alam mo, nasisira na si Bongbong Marcos, sinisira mo pa eh. Kasi kakadrag mo sa pangalan niya. Walang connect si Bongbong Marcos sa Congress dahil equal body kayo. Yung ginagawa mo bilang SP, hindi yan nagre-reflect kay Bongbong Marcos dahil mabait na tao yun. Kaya ito ang sinabi niya, kahit gaano daw kaingay, wala daw siyang pake. Ito ba ang gusto nyong maging presidente? Yung kapag nanalo na, wala na siyang pake. Kaya mga brothers and sisters, itaas natin ang ating kamay, ibaba natin ang mga daliri ng ating kamay. Baka magalit. Marcos Jr., hindi rin anya makapipigil sa kanila ang labis na ingay. 2 araw naman ang nakalilipas. Hindi makakapigil sa kanya ang labis na ingay. 2025, tingnan mo, parang Shih Tzu yan, ang amo-amo. Abangan nyo. Wala daw siyang pakialam as early as now. Congressman, Speaker of the House pa lang. Wala daw siyang pake sa ingay. 2025, tatakbo senador yan. Alam nyo na gagawin dyan Mula nang i-anunsyo ng Kamara ang pagtatanggal ng confidential funds sa kanyang tanggapan at Department of Education, wala pa ring public statement si VP Duterte kaugnay ng issue. Wala rin itong tugon sa mga pahayag ng kritiko sa kanya. Abala ito sa activities ng kanyang tanggapan at ng DepEd. Ngayong araw, nasa Cebu City ito para sa National Literary Conference. Araw naman ng Miyerkules, October 11, nag-courtesy call sa kanya si Finland Ambassador to the Philippines, Juha Marcos Pico. Noon lamang October 9 nang mag-courtesy call din kay VP Duterte ang Turkish Ambassador na si Niyazi Evren Akyol. Rosa Licoz, UN. Ayan, palakpakan. So nakita niyo yung strategy ni Romualdez because he's a Romualdez and he cannot stand on his own. Hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang paa. Kaya as early as now, magkakamal na yan ng magkakamal. Kasi alam nila na pagdating ng kampanyahan, pagdating ng eleksyon, pera-pera labanan. Yung mga ganyang mga kandidato, walang tataya dyan. Kasi it's a stray bullet. Alam nila na may talo yan eh. So walang tataya dyan. Kaya alam niyan na walang tataya sa kanya at sa sobrang taas ng pangarap niyan, baka yung mga pera natin, baka ipangbili ng boto ng mga yan. Baka, kaya mag-ingat tayo. Hindi ba palakpakan natin ng ating mga sarili? Mga brothers and sisters, salamat po sa inyong pangunawa. Talagang ganito na po. Yung mga bago dito sa ating channel, nagbago na po ang ating channel. Tayo po ngayon ay Good Vibes Channel. Good Vibes Channel na tayo. Kay James Key, thank you very much. Salamat po sa iyong generosity at mabuhay ka. Ano pa ang ating mga balita? Syempre. Tingnan pa natin. Syempre, kapag ganyan, umiinit ang ulo natin kan Latrillanes eh. Pag nakikita natin talaga yung asong ulol na yan, talaga naman nawawala tayo sa focus. So focus tayo, magiging mabait na tayo ulit. Sabi ni Safety and Security Vlog, kailangan
mabait na tayo. So eto, sige, i-play naman natin mga bossing yung ito. Oh, so ito. Oh. Meron kasing mga epal ngayon. The next performance will start momentarily.